Pages. Musika at mga kwento ng pag-ibig kasama si Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw kaagapay! Welcome sa programang Pages. Ako po ay natutuwa na muli kayong makasama dito sa programa kung saan tampok ang kwento ng mga mag-asawa at ang kanilang mga pinagdaanan, ang kanilang sweet moments, syempre yung difficult moments. Lahat ng iyan, pag pinagsama, nagre-resulta ng napakagandang kwento na likha ng ating Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, ako'y masaya dahil ang ating kasama po ay isang doktor at ikukwento niya yung kanilang love story. Walang iba kundi si Dr. Chris Cahigal. Isa po siyang OB-gynecologist at napakaganda po ng kanilang kwentong pag-ibig. Ang ating feature ngayon ay ang love story ng mag-asawang Sir Demi at Dr. Chris Cahigal. Good morning, Doc Chris. Good afternoon and good evening din pala sa ating mga kaagapay kung anong oras man kayo nakatune in. Yes, magandang araw sa iyo, Doc Chris. Good morning po, Ma'am Jo. May babatiin ka ba, Doc? Una po gusto ko pong batiin syempre ang aking esposo na sana nandito siya kaso busy po si Sir Demi Cahigal po at ang aking biyanan po na si Miss Marilu Cahigal at ang aking mga in-laws po at ang aking mga parents po. Yun lamang po, Ma'am Jo. Okay, ayan. Doc Chris, bago po natin simulan yung kwento ninyo, no, ng love story ninyo. Si Doc Chris po ang ating bisita ngayon, mga kaagapay. Isa po siyang OB-gynecologist. Ayan, at paano ba nagsimula yung calling mo na pagiging isang doktor? Ito ba ay pangarap mo? Saan ka nakakuha ng inspirasyon? Kasi ako, Doc Chris, nung bata ako, pag tinatanong ako, ano ba pangarap mo? Pangarap ko maging doktor. Well, basically, Ma'am Jo, hindi ko naman po talaga to yung pinangarap. Kasi we were 6 in the family. Actually, we were 7. Kaya namatay yung isa. So we were 6 in the family. And knowing the hardship that my parents has to go through raising us, so parang nabago through. So ang gusto ko lang po talaga noon, makatapos lang po ako ng pag-aaral. Yung tatay ko, nagmotor lang po yun, nag-jeep, hanggang sa nagkaroon kami ng jeep, hanggang sa nagkaroon kami ng junk shop. Tapos nagtitinda lang po kami ng isang simpleng sari-sari store. And I claim it was the Lord who prepared me for that. Kasi graduate po ako sa public school nung high school. I was able to pass the exam sa pamantasan ng lungsod ng Maynila for my bachelor degree. And sa grasya po ng Diyos, Ma'am Jo, saka siguro sa persistence din ng mga parents ko, I graduated as magna cum laude po. Praise God! Tapos po, nung time na yon, I was being called abroad for a work. Pero yung College of Arts and Science, the dean wanted to talk to me. Sinabi niya, Iha, got a chance to go to the College of Medicine. Very seldom tong opportunity na to. I think you should grab this. Imagine, you're one of the scholars to go there at College of Medicine because you graduated as magna cum laude. Why don't you push through? Kaso po, Ma'am Jo, ang problema ko, syempre, hindi lang naman, sige, scholar nga po ako. Pero yung pong mga expenses like the books, daily needs po as a medical student, binigyan din po ako ng scholarship ng group of Masons. And the rest was history, Ma'am Jo, and I graduated there. Sa grace po ni God. Hindi na naman po siya nagkulang, Ma'am Jo. Wow, grabe. Praise God sa buhay mo, Doc Chris, yung journey mo ng pagiging doktor at kung paanong gumamit ang Diyos ng maraming mga channel para makapagtapos ka ng pag-aaral. Sa iyong kaabalahan, Doc Chris, kailan ba pumasok sa iyong buhay si Sir Demi? Actually, Ma'am Jo, never ako nag-entertain ng any suitor since time na nag-aral ako, until natapos po ako, until naging doktor po ako, until nag-residency po ako. Masakit man pong isipin at sabihin, nasa 34 na po ako. Saka I made a commitment kasi, Ma'am Jo, sa parents ko na hindi po ako magpapaligaw pa. Tinapos ko po yun kahit wala po kaming kasweldo-sweldo.
I had entertained nung residency na po ako. Isa si Denny po sa mga naipakilala po sa akin. And one thing that is different about Denny, apart from the others, nakita ko po yung persistence niya as a man of God. Yung intern po had introduced me to him. Una po through text. Churchmate niya po, si Denny. So, parang very casual lang po talaga yung pag-i-introduce namin. Very casual din nung that time, the first time na we've met. Hi! Ikaw ba si Demi? Oo, ako. Okay. So, ikaw yung nagte-text sa number ko. Pasensya na ha. Duty kasi ako kaya hindi ako makareply sa'yo. Alam mo naman sa ospital, ang daming pasyente. Tapos bawat pasyente, kailangan kong kausapin maigi. Kaya talaga mahirap makasilip sa cellphone. Sorry talaga ha. Okay. Okay? Okay lang? So, ano nang next kong itatanong? Ikaw, kumusta ka naman? Okay naman. Ano ba naman tong lalaking to? Okay nang okay? Wala na bang ibang salita sa earth kundi oo at okay? Ang dami ko nang sinabi, tas ayun lang ang reply? Ano yun? I was not expecting na ganun siya. Sabi ko, akala ko ba magpapakilala? Bakit wala namang sinasabi? Wala namang kinukwento. Ay, ano ba naman yung nakausap ko? Sabi nung intern, gusto raw ako kilalanin. Paano kami magkakakilala? Bilang na bilang lang yung mga salita niya. Kala ko magpapakilala pero ang tahimik. Ganun ba talaga manligaw ang lalaki? Ganun ba talaga yon? Sabi ko dun sa intern. Opo, Dok. Pero okay po yan. Mabait po siya. Saka anak po ng pastor. So yung lang po parang nag-ting lang po sa akin yung anak ng pastor. pero yung siya mismo as a person, wala. Negative po. Pero sabi mo kanina, naging persistent siya. So, paano siya naging persistent sa'yo? Lagi po siyang nandun sa ospital. Ano nga bang sasabihin ko kay Chris? Lord, tulungan mo po ako. Tahimik lang akong tao. Actually, ang dami kong gustong sabihin sa kanya pero kapag kaharap ko na siya, parang puro oo at okay lang yung nasasabi ko. I-text ko nga, Chris, pwede ba akong bumisita sa inyo? Wow! Si Demi? Ano po naka-duty ako sa ospital bukas. Pasensya na po, baka hindi ko rin po ikaw makausap. Okay, sige, puntahan kita. Ay! Teka, inuulit ko po ha, duty po ako sa ospital. Baka maraming patients, hindi rin po kita maaasikaso. Ano pong gagawin nyo? Wala naman. Gusto lang kitang makita. Gusto mo bang dalhan kita ng food? Food? Pagkain? Pwede naman po. Kaya lang, wag na lang po siguro kasi may duty nga ako, 'di ba? Okay lang, puntahan na lang kita. O sige, hinayaan ko lang po siya. Since then po, parang lagi po siyang nandun. Parang every duty ko, nandun siya. Kahit umuulan po, nandun siya. Nagpapayong lang na siya doon sa labas, under the mango tree. Naku! Ano ba naman yan? Nandito na naman si Demi. Naku, ang lakas pa ng ulan. Demi naman pinapasakit mo yung ulo ko. Hello, Demi. Uy, Chris, bakit? Anong bakit? Bakit nandyan ka pa? Ayos lang ako dito. Sabi ko naman sa'yo, gusto lang kitang makita. Okay na ako
Ang lakas na ng ulan, oh. Umalis ka na dyan sa puno ng mangga. Mababasa ka po. Ano ba? Baka magkasakit ka po niyan. Sumilong ka nga. Uuwi rin ako maya-maya. Di nga po pwede kasi. Magkakasakit ka po sa ginagawa mo. Halika dito sa gilid ng ospital. Kasalanan ko pa kapag nagkasakit ka. Dito lang ako. Ay, nako, Demi. Hindi ho mabuti sa kalusugan yan. Ang dami ko ng pasyente sa buhay, sasama ka pa. Babantayan mo ba talaga ang duty ko? Umuwi ka na. Gabing-gabi na at malakas ang ulan. Sige na, please. Ikaw nga ang basa na, oo. Sige na, umuwi ka na. Magpahinga ka na at gabi na rin. O sige, ingat ka mamaya sa pag-uwi ha. Uwi naman po siya. Sumusunod naman po siya. Little did I have known na since then po pala, he started to pray for me. Wala po talagang magic. Ang magic po nasa Panginoon, Ma'am Jo. So parang Kaya ako parang clueless ka na hindi maintindihan. Opo, kasi nung first date nga namin, pinaglakad niya pa po nga ako mula LRT station ng UN Avenue. Oh, Pak! Girl na girl ka today. Ang fresh mo, oh. Mukha kang dalaga. Hindi gaya ng kapag naka-duty ka. Umaga pa lang, bilasa ka na. Oh, ayan. Mapapakinabangan mo na ulit ang heels. Oh, di ba? Ganyan pala ang pakiramdam na naka-dress at heels. Bongga! Ay, teka nga. Masyado ko namang atang ginagandahan. Baka may masabi na naman si Demi. Baka akalain may gusto ko sa kanya. Oh well. Eh bakit ba? Sa gusto ko ang mag-ayos eh. Hi, Chris. Ready to go ka na ba? Oo naman. Nagayos lang ako ng konti. Siyempre, alam mo naman, galing duty. O ano palang sasakyan natin? Mag-jeep at LRT tayo papuntang Calao. Ano? Kalaw? Dun sa malayo? Sa Maynila? Oo. Oh, girl. Naka-heels ka tapos LRT. Anong say mo? Demi, LRT talaga? Ano naman sabi sa'yo ng dress at heels ko ba? Bakit tayo mag-LRT? Ang stairs at ang heels ko, oh. Oh no. Sir, sana sinabi mo pong pupunta pala tayo ng Calao at mag-LRT. Para hindi na sana ako nag-heels. Nagtsinelas na lang po ako sana. Saka nakadress pa ako. Kita mo, sir. Ang layo naman ng Muñoz sa Calao, oo. Tumawa siya pero tinalikuran niya lang po ako. Sabi ko, ano bang gustong patunayan nitong taong to? May sinusubukan po ba ako? Ay, nako, Demi. Ang dami mo ng minus points sa akin. Sure na sure ako. Gusto ko na mag-walk out. Ang sakit pala ng heels kapag marami ka nang nilalakad. Ay, nako, Chris. Sana nagtsinelas ka na lang talaga. Demi, ang sakit na ng paa ko. Ano bang kakainin sa restaurant na yan at ang aga ng penitensya ko? Naku, nakakahiya kay Chris. Pagod na siya at namamawis na. Ang ganda pa rin kahit pawis. Nasaan ba kasing restaurant na yun? Pahamak talaga tong kaibigan ko, oo. Sir, saan na po tayo? Malapit na po ba? Doon pa? Saan nga doon? Doon pa nga. Ay, sinusubukan talaga ng Demi na to ang girl power ko. Konti pa, girl.
Dagot ang kanin nito sa akin. Saan ba kayo galing nun, Dok? Sa Quezon City General Hospital po, kung saan po ako nag-train, sa Muñoz. Nag-jeep lang po kami. Tapos pumunta kami ng Monumento para sumakay ng LRT. Kanya! Sabi ko, bakit doon? Kumain po kami sa pancake doon sa Along Talaw. Demi naman eh. Masakit na nga ang paa ko. Nag-dress pa nga ako. Nag-ayos, tapos heels. Ngayon, haggard ko na. Dahil ko pa ang kumuha ng 3 shift na walang tulog. Ay! Di ko malaman ang nadarama sa tuwing ika'y aking nakikita. May kung ano sa damdamin, abot-abot ang gaba. Chris, ano bang gusto mong kainin? Bahala ka na po. Baka orderin ko lahat ng pagkain sa gutom at stress ko sa iyong lalaki ka. Ang jacket ng paa ko naman eh. May sinasabi ka, Chris? Wala. Sabi ko, ito na yung order ko. Medyo gutom na ako. Ikaw ba? May sasabihin ka ba sa akin? Pinakain naman niya po ako in fairness. Pero pinakain niya po akong wala pa rin po kaming talk. Ganito lang pala yung date. Kasi po diba, ang concept niyo po sa date, diba, something medyo romantic kayo. Hindi naman po basta kumain lang po kami doon. Tapos umuwi na. Ang sakit na ng paa ko kakalakad. Ba't ba kasi ako nag-heels? Ang sakit ng daliri ko sa paa. Oh, nag-text si Demi. Hi, Chris. Masakit ba paa mo? Sorry sobrang nahihiya ako sa'yo. Pasensya na talaga. Pinatagal ko nga po yan kasi sinusubukan ako nito. Susubukan ko. Di ko po siya sinagot kagad. After 4 years po. Matindi, 4 years. Sabi ko, titingnan ko din po kung ganun pa rin siya, magiging persistent ng ganun katagal. And he was. Masdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Pangarap mo ba talaga maging doktor? Actually, nung bata pa ako, syempre pangarap ko yun. 'Di ba maraming bata yan naman ang sasabihin. Paglaki ko, gusto ko maging doktor. Kaya lang, habang lumalaki na kami at nakikita ko ang sitwasyon ng pamilya namin, parang malabo. Mabuti na lang, may mga mababait na tao. Mga taong tumulak sa akin para maging doktor. Kung hindi dahil sa mga suporta nila, payo at syempre yung scholarship, wala ako sa posisyon kong ito. Nakakatuwa nga eh. Sila na mismo yung excited para sa akin. Sila yung nagsasabi, suportahan ka namin, Chris. At sa lahat ng yan, wala silang hinihintay na kapalit. Kaya, gano'n na lang ang serbisyo ko sa mga pasyente ko. Doon ko binubuhos yung quality service bilang pasasalamat ko sa mga naniniwala at nagpaaral sa akin. Teka, ito na naman ako. Kwento ng kwento. Tapos ikaw tahimik lang dyan. Bakit ka nga ba hindi nagtuloy bilang seaman? Noong nasa barko ako, na-realize ko ang daming temptation. Kaya tumawag ako sa tatay ko. Nagpauwi na ako. Oo. Ayokong malayo sa kalooban ng Diyos. Nakita ko kasing totoo ang mga sinasabi tungkol sa mga buhay ng mga marino. Buti naiintindihan ni tatay. Kaya umuwi na ako sa Pilipinas. Simple lang naman ang pangarap ko sa buhay, Chris. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Sa lahat po kasi ng ligaw sa akin, si Demi lang po yung nagsabing, ipinanalangin ako ng ganito kahaba. Nag-decide kami nung nagpaalam po kami finally sa parents ko. Parents ko po kasi, hindi sila boto kay Demi. Siyempre, like any other parents, di ba, they would want na doktor din yung mapangasawa ng doktor nilang anak. Siyempre, nagalit yung tatay ko.
siya yung gusto kong makasama. Na sana i-bless niyo din po kami. So, sabi niya, o sige, kung yan ang pipiliin mo, you leave the house and go with this guy. Right then and then, ginausap po kami ni Pastor, si tatay niya. Hindi magiging lubos ang biyaya ng Diyos sa inyo kung hindi ninyo iaayos lahat ito. Sana, kahit papano, makasal muna kayo bago kayo talaga formally magsama. Ko magmula sa araw na ito, ikaw lamang ang aking mamahalin, walang iba sa... Prior the church wedding, my mom and my dad asked Demi. Prior the church wedding, my mom and my dad asked Demi to come over sa house namin. And tapos nagkaroon sila ng small talk. Ayokong ilalayo mo yung anak ko sa amin. So, sige na nga, tatanggapin na kita. So, tinanggap siya. Ang request ng tatay ko po nun sa amin, kailangan magkatabi po kami ng bahay. So, naging maayos naman ang inyong pagsasama. Doc, ano yung mga naging challenge ninyo along the way? A sickness. Bigla na lang po siyang hindi makaihi, nanlalambot, nilagnat, hindi makatayo. November po yun. Hindi ko po kasi makalimutan yun kasi conferment ko po yun. Conferment as fellow ng POGS. Hindi po siya nakasama. We rush him to the hospital kasi hindi po siya makagulapay. Saka malaki po kasi siyang lalaki. Medyo mataba po siya that time. I am suspecting na something is wrong with the kidneys. Buntis po ako noon, tapos alam ko na makukunan po ako. Kasi labas-pasok po ako sa hospital noon, time na yun. Na-emergency dialysis siya 3 times. Kuya Demi, ano po yung nasa isip nyo during that time na parang nasa life and death situation yun na po? Sabi ko, baka time na ako eh. Kaya nagpapaalam na ako kay Mrs. Hindi ko na ata kaya. Dahan-dahan na ako nanghihina. Chris, kung mawawala ako, gusto kong ingatan mo ang sarili mo, ha? Huwag kang magpapalipas ng pagkain. Alam mo naman, ayaw kong nalilipasan ka sa pagkain. At kung mag-aasawa ka man ulit, pumili ka ng maayos, ha? Gusto ko yung aalagaan ka. Huwag yung may sakit, ha? Para hindi ka naman maiwan. Ako, lagi ang panalangin ko, gumaling ka. Na loobin ng Diyos na samahan niya tayo. Lagi kong panalangin. Samahan kami ng Diyos. Huwag siyang mauna sa amin. Sabayan niya po ako kasi hindi ko alam yung lalakaran. Sabi ng mga contemporary ko, galing-galing ko daw pong OB. Sabi ng mga pasyente ko, magaling daw po ako. Nasa top doctor daw po ako. Ganyan, sabi ko nga sa Lord, Lord, tayo ko pong maging top doctor. Kung ang kapalit po yung mga may sakit sa pamilya, hindi ko po kakayanin. Alam ko ang pangako ng Diyos kasi sa akin. Lagi ko po kasi panalangin yun, magkaroon lang po kami ng simpleng pamilya. Ayoko naman pong yumaman, Ma'am Jo. Gusto ko lang po simpleng pamilya, may anak, walang mga sakit. Alam mo kasi mahirap yung may sakit eh. Sabi ko, hindi ko po yung kaya, Lord. Pero the Lord was faithful talaga. Kasi po, hindi bulag ang Diyos ko. Para hindi niya ako makita. Hindi siya bingi. Para hindi niya marinig yung panalangin ko. Hindi siya yung walang pakiramdam. Para hindi niya maramdaman yung nararamdaman ko. Dahil tatay ko siya. Alam ko, bilang anak, bilang tatay, alam kong aarugain niya yung mga anak niya. At hindi niya bibiguin. Lagi niyang lilingunin.
Tapos, ang ginawa po namin, I attended seminars on how to become vegetarians. Hindi na po kami nagpa-dialysis. Ang ginawa ko lang po, ni-revise ko po lahat ng pagkain niya, nagjo-juicing po kami. Kasi, kung hindi rin na-correct kami in terms doon sa kinakain namin, I think, hindi rin ako mabubuntis the third time. Kasi 40 na po ako nung nanganak ako. Akala ko, hindi na talaga, wala na. Sabi niya po, yung mga anak, rewards lang yan. I prayed na talaga magkakaanak po kami kasi I've been dreaming na naging nanay po ako. Sabi ko nga, alam ko magiging nanay ako in time. May senior po ako sa kanya na may dreams po kasi ako na magkaanak nga kami, pero malakas siya. Sabi ko sa kanya, Dad, siguro isa sa mga dapat natin ding ipag-pray yung next step ni God na papagawa sa atin. Na yung leading ni Lord kung anong next na natin gagawin. Kasi remember, dapat nang tanggapin na lahat ng management, lahat ng bagay, it comes to an end. I think you should prepare yourself for transplant. Sabi niya, wala naman tayong pera. It was very difficult. Financially, di ba, no? Yung preparedness doon sa transplant, mahirap siya. Hindi ko alam po kung paano siya gagawin. Tatakot po siya magpa-opera, baka daw po mamatay na siya sa OR table. Magising. Hindi na daw po siya magising. Totoo naman. Sabi ko, hindi ganun yun. Nag-loan po ako. Tapos tinabi po namin yung pera for the day. Nagkaroon po kami ng baby months before po nung transplant niya. August 2014. Tapos, na-transplant po siya June 2015. And the Lord has spoken to your dreams. May baby, may malusog na Kuya Demi, and then miracle after miracle. Nakita ninyong mag-asawa yung kabutihan ng Panginoon. And as we listen to it, talagang nakapaninindig balahibo ang kabutihan ng Diyos for making the seemingly impossible things for your family. At isa pong napakagandang balita at isa pong biyaya na kayo po ay mapakinggan. At sa pagwawakas po natin, ang challenge po namin lagi dito sa Pages, ano ang message ninyo para sa isa't isa? Siguro nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigay ng Diyos siya sa akin na nag-support talaga dun sa life ko, na kapag survive ako dun sa sickness ko. Kasi ito ako ngayon, happy kami together with our son. Talaga nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay niya na binigay niya sa amin. Love you, Mami. Bye. Sabi po ng nanay ko, kasi nakita niya yung hirap ko na through the years, nakamunan ka, tapos andyan ka, nagstay pa din po ako. Sabi niya, Nak, sa'yo ko yata nakita talaga yung sinasabing in sickness and in health. Mahal mo talaga tong mokong na to. Those are the words of my mom. Sabi ko sa kanya, ako, ma, oo. Na-realize ko na itong nagdaan sa aming bagyo bilang mag-asawa, bilang mga magulang, bilang anak. Nakita ko na siya nga po ang pinili ng Diyos para sa akin. Siya nga po ang kailangan kong tayuan para mapapurihan po lalo ang Diyos. Patuloy ko kayo papanalangin ng asawa mo. Yun po sabi niya sa akin. Nakakalungkot pong isipin pero sabi ko, Lord, alam kong hindi kami laging magkasama. Alam kong dadatingin time na paghihiwalayin mo kami. Pero gusto ko lang pong sabihin na sana sa paglakad po namin, sa pagpatuloy na buhay na binagkakaloob ninyo, kayo po yung mapapurihan sa gitna namin, hindi po kami. Pero yung pangalan nyo lagi maitaas. Kasi wala po kaming dapat ipagmalaki sa lahat ng tao. Wala. Kasi gusto ko lang malaman ng mga tao na may Diyos na nandyan, na magpo-provide na tapat sa bawat oras ng buhay natin. Yun po.
Wala po kaming masabi sa kabutihan po ng Diyos sa inyong buhay. Kami po ay galak na napapakinggan ang inyong testimony. By the way, mga kaagapay, si Doc Chris po ay isang OB-gynecologist. Kaya, Doc, doon po sa mga interesado na sumailalim po under your care, saan po kayo pwedeng bisitahin? Meron po akong clinic dito sa may Our Lady of Grace Hospital po along 8th Avenue. Meron din po akong clinic sa Healthway Medical Clinic sa SM The Block. Pero affiliation ko po sa De Los Santos Medical Center, sa Metropolitan Medical Center, saka sa Our Lady of Grace Hospital po sa Quezon City General Hospital po. Okay, marami pong salamat sa inyo. Thank you, Doc Chris. Maraming salamat din po, Ma'am Jo. God bless po sa nyo po sa programa, and hopefully po kung sakali makita po namin kayo in person. Salamat Kuya Demi. God bless you po. Salamat din sa inyo, kaagapay, for tuning in, at salamat din sa ating Pages Talents, Brian De La Cruz, Kael Garcia at Absidy Ferrer. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa programang Pages. God bless you and have a great day.